Sa bawat isyu ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello, good evening everyone! Welcome po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. We are back! Tagal nating nawala. 1 week. 1 weekend pala. Isang weekend tayo nawala, mga kababayan. Again, my apologies. We were out of town. At marami hong mga ganap. Kaya hindi ho tayo nakasampa dito po sa Radyo Pilipinas. Pero moving forward, mga kababayan, asahan nyo po. Babawasan po natin ang absent, guys. Once again, maraming pong salamat sa mga manonood po dito, sa mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta dito po sa Pinas Sabat with Coach Jared. At ako po I'm honored na nagiging parte po tayo ng inyo pong weekend. Oo. Ayan, so wag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa social media accounts ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. So dito po tayo ngayon sa mga nasa YouTube. Subscribe na ho kayo dyan. Paki-like ho ito ha, paki-like ho itong ating live stream. Paki-like ho ito na ating live stream. Iparamdam ho natin sa sa YouTube na marami hong sumusuporta sa Radyo Pilipinas. Also, kung nasa Facebook naman kayo, mga kababayan, paki-follow na rin po yung Facebook account ng Radyo Pilipinas po, At para maramdaman din naman ng algorithm ng Facebook na may nagaganap na magandang bagay dito sa Radyo Pilipinas, di ba? Wait lang pupunta lang ako sa live chat ng Facebook. Ayan. Sa live chat ako ng Facebook. Okay. At ano pa ba? And pa-share din po, pa-share yung mga live stream natin. Lalong-lalo na yung mga live stream ng yung mga balita dito sa Radyo Pilipinas. Kung gusto niyo po makakuha ng totoong balita na hindi po tawag dito nababahira ng fake news ng mga DDMs. Ayoko man sabihin dito sa kasi kung tutuusin mainstream media to pero minsan mahirap talagang tanggalin yung pagka-vloggerist ko Mahirap mo tanggalin yung pagka-vloggerist minsan kapag nasa social, pag nandito sa sa mainstream. Oo. Oy, wait, sorry. Yan. Mute ko lang yung yung isang natin. Yan. Pumasok yata yung audio, hindi ko alam Yan. Okay. So, mga kababayan, mainit na mainit ngayon ang kwentuhan tungkol sa dalawang nakahain na impeachment. Well, actually, yun yung topic natin today. Ito topic natin today, itong nakaambang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Okay. At this is a topic na medyo sensitive pag-usapan lalo na dito sa istasyon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alam naman natin mga kababayan na this is a government station. At syempre very protective tayo sa administrasyon but of course we will call it as it is as much as legally possible. So mga kababayan, so meron nga po dalawang nakaambang impeachment complaint. Actually isa pa lang pala. Sorry. Let me correct myself. Isa pa lang yung impeachment complaint na officially nakaamba laban sa presidente. Isa pa lang. For the sake of kwentuhan, let's call this the De Jesus impeachment. De Jesus. Bakit De Jesus? Kasi ang nag-file nito ay si Attorney Andre De Jesus. Siya yung kauna-unahang impeachment complaint laban kay presidente na isinalang. Nangyari nung January 19 if I'm not mistaken. Nitong Lunes lang mga kababayan.
At let's call that the De Jesus complaint. At primarily, ang laman po ng impeachment complaint na ito, yung mga usual na, yung unconstitutional and unlawful arrest daw and surrender kay Rodrigo Duterte sa ICC. The allegation of the drug use of the president and yung unprogrammed appropriations. Okay. At actually yun yata yun. I think it's yung isa is related to the unprogrammed appropriations. So pagsamahin na lang natin, no? Pagsamahin lang natin, let's call it just the unprogrammed appropriations. Okay. So, yun po yung De Jesus complaint. At ito po ay naisubite nung Lunes. Wala naman ng problema. There's no hitch. Tinanggap ho ng Secretary General. Personally received by Secretary General Garafil yung impeachment complaint na yan. Oo. Kaya nga na-file lang maayos eh. Kasi present yung magre-receive. Yung official na dapat mag-receive. Okay. Ngayon, merong nung isang araw, Thursday, if I'm not mistaken, nung Huwebes, merong nag-attempt o merong nagtangka na mag-file ng impeachment complaint. Kaso, wala si Secretary General Garafil at wala akong nag-receive. Ibig sabihin, wala yung pinuno, wala yung Secretary General para mag-receive ng impeachment complaint. Ngayon, mga kababayan, of course, that's another issue altogether. Isa na naman pong issue yan. Pero dalawang impeachment complaint yon. Ito ho yung, for the sake of identification lang, ito yung impeachment through the Makabayan Bloc. So, yung mga komunista, sabi, nire-red tag ng Marcos administration yung Makabayan Bloc. Well, totoo naman komunista sila eh. Anyway, so yung Makabayan Bloc nag-file ng impeachment. So, that's one group. Another group, mga kababayan, ay yung, again, for the sake of labeling lang, para ma-distinguish natin, ay yung DDS impeachment. So, ito naman ay pinangunahan ni Mike Defensor, Chavit Singson, Attorney Topacio, tsaka si Cathy Binag. Cathy Binag, kasama ba si Cathy Binag dyan? Parang kasama nga yata si Cathy Binag. Pero sila yon. Sila yon. At yung dalawang impeachment complaint na yan ay hindi naisumite properly. Dahil nga wala si Secretary General Garafil at siya ho ay tumanggap ng award sa Taiwan. Well, we have a separate opinion about that. Nagwawala yung mga, lalo-lalo na yung DDS group. Sila Mike Defensor, si Chavit, si Topacio, tsaka si Cathy Binag. Nagwawala sila dahil unconstitutional daw yung pagtanggi. Okay. At ministerial lang naman daw yung dapat pagtanggap. Okay. Sinasabi nila unconstitutional daw, pero wala kasi sa Constitution. Kahit puntahan natin ngayon yung Article 11, Article 11 kung saan makikita ninyo ang proseso ng impeachment. Puntahan nyo ngayon, Article 11 ng ating 1987 Constitution. Makikita nyo doon ang accountability of public officers. Public office is a public trust. At nandoon po ang proseso ng impeachment as provided by the 1987 Constitution. So kung wala doon, kung wala ho sa Constitution, yung actually, ang mababasa nyo sa Constitution ay ang House of Representatives can create their rules on the impeachment process. So, kasama po sa rules na impeachment process, mga kababayan, ay ang pagsumite nito sa Secretary General. Ngayon, kung pupuntahan naman natin ang rules ng Secretary ng House of Representatives, medyo mas specific doon ng bahagya. Bahagya lang naman. Hindi naman sobra-sobra. Bahagya lang naman. At makikita ho natin doon na
meron hong sistema ng pag-verify ng impeachment complaint. So, bago tayo pumunta sa laman ng impeachment complaint, punta muna natin yung kung unconstitutional ba yung naganap. Personally, mga kababayan, and this is just a personal opinion, okay? Personally, sinasabi kasi nila dapat tinanggap lang kasi ministerial lang naman ang gagawin doon. Tatatakan lang daw, sabi ng isang political strategist. Oo, tatatakan lang naman yan eh. Ganun siya. Ministerial lang yan, tatatakan lang yan. O, sabi ng isang political strategist. No. That's not the case. To call it tatatakan lang is minimizing the importance of the impeachment process. Napakahalaga po ng impeachment, mga kababayan. At ito lamang ho ang tanging mekanismo na ibinigay ng Constitution para maging accountable ang mga erring impeachable officials. So, kailangan dyan almost flawless. Kumbaga, dapat perfect yan or almost perfect if not perfect. So, kasama po sa rules ng House of Representatives, kung pupuntahan nyo ang website ng House of Representatives, i-search nyo, nandoon ang rules, ang House Rules on Impeachment. Mababasa nyo ho yan doon. Meron hong proseso ng verification. Although hindi ho nakasulat doon sa rules na kailangan isumite sa Secretary General, naka-indicate po doon na dapat yung impeachment complaint ay verified. So, i-check yan ng Secretary General, i-verify niya kung tama yung submissions, kompleto ba ng dokumento, etc. Kasi nakasulat lang doon, nakakatawa nga yung mga sinasabi ni Mike Defensor, sabi niya, nakasulat lang lamang sa rules, isubmit sa Office of the Secretary General. Isubmit lang naman submit lang naman, bakit hindi tinanggap ng Secretary General? Well, kasi, baka hindi kasi sila yung authorized. Yung nakasalubong nila, baka yung nakasalubong na tao mismo, yung individual na nakausap, ay hindi authorized para tumanggap ng impeachment complaint. Baka naman kasi nakasalubong nila, malay ba natin kung staff lang. Di ba? Malay ba natin kung staff lang ang nakausap nila? Or baka encoder lang. Worst, tagalinis ng opisina. Hindi naman pwede na porke sinabi doon sa rules na hindi na natin gagamitin natin common sense, di ba? Hindi naman porke sinabi sa rules na hindi, sumite mo lang sa office tapos wala na. Hindi naman kasi doon natatapos yung rule. Nakasulat po doon sa Section 13, if I'm not mistaken, no? Or Section 3, either of the two, ng rules on impeachment na dapat i-verify yung complaint. Dapat i-verify yung complaint. So, it's not that simple na mag-iwan ka lang ng papeles. Hindi ko siya ganun kasimple. And ito pong iniingay ng mga anti-Marcos DDS. Mukhang kung napanood nyo po yung aking mga live stream, mga kababayan, at kayo po ay sumusubaybay sa ating personal channel, yung Coach Jared Live, nabanggit ko na ho doon ilang beses na parang sinadya talaga nila na pumunta nung panahon na wala ang Secretary General. Ulitin ko. Parang sinet up nila na pumunta sa House of Representatives para mag-submit ng impeachment complaint sa panahon kung saan ang Secretary General ay alam nila na wala sa opisina. Bakit naman nila gagawin yun, di ba? Baka naman yun ang next na tanong nyo sa akin. Coach Jared, bakit naman ganun? Bakit naman, di nag-aksaya lang sila ng oras, di ba? Pupunta sila doon para lang magsumite sa isang individual na wala naman doon. Parang that's a waste of time. It's not logical. But wait, mga kababayan. But wait. We're not talking about logic here. We're talking about how to propagandize, mga kababayan. Hindi natin pinag-uusapan dito kung logical ba ang ginawa ng mga DDS camp. No, we're not. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, ay
kung magagamit ba yung kanilang ginawa para magpropaganda. Para lamang masabi nila na pinipigilan ng Marcos administration ang impeachment laban sa kanya. And guess what? Kinabukasan, ano nangyari? Kahapon, Friday. Kahapon lamang narinig natin namutawi sa mga bunganga nitong mga Duterte supporters na hinaharang daw ni President Bongbong Marcos yung kanyang impeachment sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng impeachment complaint ng Secretary General. See? It seems, mga kababayan, there is really an effort. Meron hong effort, mga kababayan, para pagmukain ang presidente na nakikialam sa kanyang sariling impeachment. Imagine, mga kababayan, di ba ang DDS at ang mga CPP self-proclaimed na magkalaban, di ba? Self-proclaimed lang kasi di naman natin talaga alam kung magkalaban sila. Kasi as far as the impeachment process is concerned, as far as the impeachment is concerned, mga kababayan, nagsanib puwersa sila. Oo. Kung di niya pa ho alam, mga kababayan, inamin po ni Mike Defensor na 4 days or now 5 days, pero di ba nung Thursday nag-file sila. 4 days before nang nag-file sila, kinausap daw ni Mike Defensor ang mga kaibigan niya sa Makabayan Block. Kinausap niya. At doon, mga kababayan, sa pakikipag-usap niya sa mga kaibigan niya sa Makabayan Block, anong kanilang pinag-usapan? Basically, ang sinabi lang nila, mga kababayan, sinabi lang ni Mike Defensor, kinukumbinse ni Mike Defensor na mag-consolidate na lang daw sila ng impeachment complaint. Ano ibig sabihin? Pagsamahin yung impeachment complaint ng DDS at ng mga CPP. Oh. Akala ko ba magkalabang mortal ang mga DDS at saka CPP kahit naman noon magkakampi sila. Mukhang lumalabas na ang tunay na kulay talaga ng mga DDS at CPP. Well, CPP, alam naman natin, they're a terrorist group. But, you know, if the shoe fits, di ba, Mike Defensor, if the shoe fits. Pero sa aspeto ng impeachment sa Pangulo, willing sila magsanib puwersa. Oo. Willing sila na na isang tabi ang kanilang mga prinsipyo at para lamang matanggal si Presidente Bongbong Marcos, yun. Himod bleep ang nangyari. Hindi ko masabi kasi nasa mainstream tayo. Pero himod blank ang nangyari, oo. Sa mga kung naiintindihan nyo naman, di ba? Hindi ko naman siguro kailangan pang sabihin. It is what it is. Ganun talaga yung nangyari Ganun po talaga nangyari, mga kababayan. Para lamang maisumite nila ang kanilang impeachment complaint, binitawan nitong mga Duterte supporters ang kanilang pinaglalaban at naipagkampihan sila sa CPP. Or at least nag-effort na humingi ng rest back sa CPP. Ang nakakatawa, mga kababayan, yung sagot ng CPP. Parang sagot ng CPP yata. Magka-file kami ng sarili Oo, yun ang sagot ng CPP. Magka-file kami ng sarili namin impeachment, blah, blah, blah. That is according to Mike Defensor. So, balikan natin. So, merong isang impeachment complaint, yung De Jesus impeachment na tumiretso na, nasa office na ng House Speaker na si Speaker Bojidi. Tapos may dalawa pa, mga kababayan, na iniintay natin kung magsusumite sila sa Lunes. Ang sinabi ng Makabayan Block, sila nga daw ay babalik ng Lunes para magsumite. But that remains to be seen.
Ito namang itong mga DDS, sinasabi nila, hindi na sila babalik and they'll just look for other legal remedies. Although hindi pa yata sila settled doon, mukhang magbabago pa ang kanilang isip kung babalik sila ng Lunes. Pero mga kababayan, now this brings the question. Ba't hindi na lang kayo naghintay ng Lunes? Di ba? What's the commotion for? Para saan ang pag-iingay na to? Kung makakapag-intay naman pala ng Lunes, which is, by the way, take note mga kababayan, sa Monday is the resumption of Congress, both upper and lower house. It will happen on Monday. Why didn't they wait until Monday? Di ba? Para saan pa yung nagpunta sila nung Thursday at hinayaan nila na ma-reject ang kanilang mga impeachment complaints. Di ba? So, iwanan ko muna yung question na yon sa mga isip nyo. Ako, meron akong sagot dyan. Pero, it's only my assumption. It's only my opinion as well. Pero mamaya ako na ho sasabihin. Pero keep that in mind habang nagkukwentuhan po tayo. No? Habang nagkukwentuhan po tayo ngayon. By the way, pwede ho kayong makipagkwentuhan sa akin. May chatroom ho tayo. Pwede ho kayo mag-type dyan ng mga opinion nyo sa chatroom. Lalo sa Facebook. Hindi ko nakikita yung mga comments sa Facebook. Hindi ko alam po ba't hindi gumagalaw ito. Baka walang comments. I don't know. Pwede ho kayo magsulat ng comments nyo dito sa chatroom natin. Babasahin ko po siya kapag pag na-tsempohan natin. Tapos mamaya, of course, magte-take uli tayo ng calls. So, magte-take tayo ng calls mamayang onte. But going back, so tandaan nyo lang po yung question na yun, no? Bakit hindi sila nag-intay hanggang Monday? Kung pwede naman silang mag-intay. Kung makapaghintay naman pala. Oo. Bakit pinilit nila yung Huwebes? Bakit pinilit nila yung Huwebes? Kung saan, alam nila na wala yung tatanggap, wala yung Secretary General. So, let that I'll let that simmer a bit, yung question na yan. Punta ko tayo sa mga laman or yung impeachment complaints or yung articles of impeachment. Ano ba yung mga kadahilanan para si Presidente Bongbong Marcos daw ay tanggalin? Okay. Pupuntahan natin yan in a bit. Mag-break lamang po tayo dahil malapit na rin pala mag-alas 9. Break ko muna tayo mga kababayan. Babalik ko tayo sa Pinasabat with Coach Jared. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, mga kababayan, we are back dito po sa Pinasabat with Coach Jared dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakaka-LSS yung jingle ng Radyo Pilipinas. Diba? Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay. So, ayun na nga. So, welcome back po dito sa ating Pinasabat with Coach Jared. At ayun nga, natapos tayo kanina dun sa una nating question na kung pwede naman palang maghintay itong mga nagsumite ng impeachment ng Lunes, bakit hindi nila ginawa? Gumawa pa sila na eksena sa House of Representatives na kunyaring hindi tinanggap, bla 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 bla. Okay, sige, fine, whatever. Kung happy sila sa ganun, di ganun ang gusto nilang gawin. Ngayon, puntahan naman natin yung articles of impeachment. A common thread
the common thread dito po sa tatlong sa isang impeachment complaint, sa unang impeachment complaint at doon sa dalawang failed na isinumiting impeachment complaint ay yung pagda-drugs daw, well, sa first tsaka sa third, yung pagda-drugs daw ni Presidente, number one. Tapos, sa lahat, sa tatlong impeachment complaint ay yung unprogrammed appropriations. Nandiyan din yung flood control na nakakatawa na lang isipin, si PBBM daw talaga ang mastermind yan. Yun ang sinasabi nitong mga gustong magpa-impeach kay PBBM. Yung pala yung nakalimutan ko kanina sabihin. Yung flood control. Tapos, so unprogrammed appropriations, flood control, na mastermind siya. Tapos yung alleged drug use. Mayroong iba sa yung sa grupo ng DDS, may mga dagdag. Yung SRA, yung Sugar Order number 4, na ang may kabalbalan ay si Vic Rodriguez, ngayon isinisisi na niya sa Pangulo. Oo. So yung kay Vic Rodriguez na kalokohan, ipinapasa niya ngayon sa Pangulo, SRA. Tapos yung PhilHealth, yung pag-transfer ng budget dahil ng subsidy. Yung pagbawi pala ng subsidy ng PhilHealth, isa sa mga issues din doon sa pangatlong impeachment complaint. What else? So far, yun naman yung matutunog eh. Yun lang naman yung matutunog. Ngayon, mga kababayan, hindi ko po questionin dito sa ating channel whether their allegations are true or false. Kasi trabaho yun ng nag-aakusa. Trabaho na nag-aakusa, mga kababayan, na patunayan na ang kanyang mga alegasyon ay tunay at totoo. Trabaho po na nag-aakusa, mga kababayan, na ang kanyang mga allegations against the president ay meron siyang mga dokumento or at the very least meron siyang matibay na ebidensya. And mga kababayan, ito ho yung salitang ebidensya. Hindi lang, actually dapat i-qualify pa natin eh. Hindi lamang dapat ebidensya. Tunay at matibay na ebidensya. Kasi alam naman natin yung DDS camp mahilig mag-manufacture ng ebidensya. Anong ibig kong sabihin ng nagmamanufacture ng ebidensya? Mahilig silang mameke ng ebidensya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa mga hindi po naniniwala, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung pulburon video na kumalat nung nakaraan, mga nakaraang taon, if I'm not mistaken, around 2023. Yung pulburon video na yan. Napatunayan na po na yan ay peke. Napatunayan na po na yan ay gawa sa AI or artificial intelligence. Diba? Ano pa? Yung tinatawag nilang infamous PIDEA leaks. The infamous PIDEA leaks, mga kababayan. Oo. Na sinasabi nilang nagpapatunay na si PBBM daw ay nasa drug watch list. Oo. Noon pa man. Siya daw ay PIDEA leaks ang nagpapatunay na si PBBM ay nasa drug watch list. Iniring niya ng 5 beses sa Kamara de Representante. Hanggang ngayon, wala tayong nakitang committee report. Kamusta na ba, Bato? Kamusta na ba, Senator Bato de la Rosa? Bakit hanggang ngayon wala ka pang committee report dyan sa PIDEA leaks hearing mo? Ang dami nun. 5 hearing yun. Tagwa 8 oras. Pero hanggang ngayon wala tayong balita. Ano na ba nangyari? Napakahalaga po nung PIDEA leaks na yun, mga kababayan, dahil isa po yun sa mga babasag ng kasinungalingan ng mga DDS pagdating sa alleged drug use ng Pangulo. Dahil dun po sa PIDEA leaks na yun, pinatunayan po ng St. Luke's Hospital Management itself na tunay na negative ang resulta ng drug test ni PBBM noong 2021. Negative.
Negative. So, kung meron makakarinig na DDS itong sinabi natin, malamang sa malamang, ang tatakbo sa utak nun at ang mamumutawi sa kanyang mga labi ay 2021 pa yun? Anong pecha na? 5 taon na nakakalipas. 2026 na, boy. Malamang sa malamang, yun ang sasabihin nila. Pero mga kababayan, uulitin lang natin. Whoever alleges is the one who should prove. Di ba? The burden of proof is always with the accuser. Kung sino nag-aakusa, siya ang dapat nagpapatunay. So ibabalik ko po yung tanong sa mga dito sa mga nag-file ng impeachment at nagsabi sila na ang presidente ay gumagamit. Kasi mga babayan, base doon sa narinig ko kay Attorney De Jesus, yung hindi raw pagsagot ni PBBM sa issue ay pag-amin or something to that effect. Pag-amin na siya ay gumagamit. Hindi sumasagot. Noon pa sumagot si Pangulo dyan. Di ba? Noon pa sumagot si Pangulo dyan. Ilang beses na niya sinasabi na hindi siya nagda-drugs. Ang problema, syempre dahil nga naman kontra sila kay Presidente, hindi nila pinapakinggan. Oo, selective hearing ang tawag doon, mga babayan. Hindi sila naikinig. Pero wala rin silang ebidensya. Tanungin nyo sila, sige, meron ba kayong recent na drug test na pwedeng magsabi na si PBBM ay positive sa drugs? Malamang sa malamang, sabihin na, hindi, wala kaming ganun. Kaya nga sinasabi namin, magpa-drug test siya eh. So obligasyon ni PBBM na patunayan kung tama o mali ang nag-aakusa sa kanya? That doesn't make sense. It does not make sense at all. Kayo nag-aakusa, kayo magpatunay. The burden of proof is always with the accusers. Ganun lang kasimple yun, guys. Oo. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, puntahan natin yung sa unprogram appropriations. Hindi ko tayo Korte Suprema, mga kababayan, para magsabi na unconstitutional ang unprogram appropriations. Although, mga kababayan, naalala ko, nung 2019, meron pong nilabas na desisyon, nung mga panahon na po yun, if I'm not mistaken, that's 2018 or 2019. Meron hong desisyon na lumabas sa Korte Suprema kung saan idinitalya niya kung para saan ang unprogram appropriations. At sinabi niya doon, mga kababayan, sa isang desisyon na isinulat noong Chief Justice Lucas Bersamin, Chief Justice pa siya noon, mga kababayan. Isinulat niya, mga kababayan, na ang unprogram appropriations ay hindi unconstitutional. Na ito ay isang legal na mekanismo para siguruhin na ang ating gobyerno ay merong budget para sa mga gastusin na hindi nito inaasahan. At gagamitin lamang ito kapag merong extrang budget ang ating gobyerno. May mga requisites yan eh. May mga requisites at safeguards yan. So, kung yung mga nagpa-file ng impeachment ay nagsasabi na, as in general na statement na sinasabi nila, ang unprogram appropriations ay unconstitutional. Well, sasabihin po ng Korte Suprema sa inyo na hindi, mali kayo. Legal yun. Legal po ang unprogram appropriations. Magkakatalo na lang yan, mga kababayan, sa kung paano ginamit yung unprogram appropriations. Doon natin makikita ang legality or illegality of the budget, not on its character but on its use sa kanyang paggamit. So, ang problema, kaya nga 'di ba desperado silang ikabit yung flood control kay PBBM.
Sobrang desperado silang ikabit yung flood control kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Kasi mga kababayan, kapag naikabit nila yung impeachment, pag naikabit nila yung flood control, una kay Martin Romualdez, kay former Speaker Martin Romualdez, maikakabit na nila yung kay PBBM by virtue of kwento, by virtue of narrative. Mm. Kaya desperado silang ikabit yan kay Presidente. Kaya nagkaroon ng mga kwentong kutsero na o kwentong barbero na nagsasabi na si Martin Romualdez daw, former Speaker Martin Romualdez ay tumanggap ng kickback, si Presidente Bongbong Marcos ay tumanggap ng kickback. Ito ba yung statement ni Saldico? Kaya meron silang drama na si Saldico daw ay haharap bilang testigo sa impeachment. Kasi kailangan ho nilang maikabit si Presidente Bongbong Marcos doon. Ang problema, wala silang direktang ebidensya para maikabit si Presidente. Again, mga kababayan, the burden of proof lies with the accuser. Kaya masakit ang ulo ng mga DDS ngayon tsaka mga anti-Marcos Kasi wala silang maikabit sa Pangulo na offense. Kasi hodang ito ay ang kanyang alleged drug use, kasi hodang ito ay unprogrammed appropriations, kasi hodang ito ay yung flood control issue or flood control scam, kasi hodang ito ay yung special order number 4. Oo, yung kabalbalan ni Vic Rodriguez. Pilit nilang ikinakabit kay Presidente. Pero hindi nila mailink. Bakit? Kasi si Presidente ang sumagot. Si Presidente ang gumawa ng solusyon para dun sa lahat ng yun. Paano? Of course, yung alleged drug use, sinagot yan ni Presidente verbally. Sinabi niya hindi siya nagda-drugs. Diba? At least sinagot. Oo. Pero, syempre yung demand, yung them demanding, tawag dito, a drug test, it's not up to them. Mhm. So, that's one. Tapos, yung saan program appropriations, mga kababayan, paano ho nila sasabihin na si Presidente involved dito sa korupsyon ng unprogrammed appropriations? Nung 2024, 2025, marami siyang vinito na unprogrammed appropriations. Umaabot ng bilyon-bilyong piso ang mga vinito, sabihin tinanggal ni Presidente. If not vetoed, they're under a conditional distribution or disbursement, conditional disbursement. Ibig sabihin, hindi ilalabas yan ng walang approval ng Presidente. Kung si Presidente mismo ang nag-veto ng mga sa tingin niya sobra-sobra pang unprogrammed appropriations, paano may kakabit sa kanya yung issue ng unprogrammed appropriations or the corruption in unprogrammed appropriations? Mahirapan. Oh, flood control. Sige. Sabi nila si Presidente Bongbong Marcos daw ang mastermind nitong flood control scam. Mm-hmm. Paano nila masasabi na si Presidente ang mastermind ng flood control scam pero siya mismo ang nag-expose? Siya mismo ang pumigil at siya mismo ang nagbigay ng mekanismo para maimbestigahan ang mga pugante. Well, pugante na iba doon. Yung mga pugante at yung mga kriminal na yan sa loob mismo ng gobyerno, paano nyo masasabing siya ang mastermind? Hindi. Sasabi ng mga DDS, hindi, dinideflect lang ng Presidente yan. Sinisisi lang yan sa mga nasa ilalim niya. The burden of proof lies with the accusers. Kayo nag-akusa, kayo magpatunay. May sabihin sana ako pero wag na lang. Hindi ko pala channel to. Mm-mm. Hindi ko nga pala channel to. So, wag na lang. Oo. Um,
walang halaga ang inyong mga conspiracy theories. Walang halaga ang mga kwento-kwento. Walang halaga ang speculation or political opinion. Kahit ang pinakasikat pang politiko ang nagsabi niyan. Wala akong halaga yun. At the end of the day, ang pag-aaralan po nating lahat, ang titignan po nating lahat, ay ang mga ebidensya. Imagine mga kababayan, para lamang maikabit nila si President Bongbong Marcos sa issue ng flood control, kumuha pa sila ng peking witness sa pagkatao ni Orly Gutesa. Kasama yun dun sa ebidensyang ipapakita nila daw sa impeachment, yung testimonya ni Orly Gutesa. Ganong kalala. So, hindi nila maikakabit. Mahirapan sila ikabit, guys. Mga kababayan, mahirapan nung sila ikabit yung kanilang mga aligasyon at akusasyon. Yung sa pag-surrender kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Ang problema nila doon, mga kababayan, meron ho kasing enabling law. Meron nung batas na sumusuporta sa aksyon ng Marcos administration sa pagsusuko kay Rodrigo Duterte. Section 17 ng RA 9851 or yung International Humanitarian Law. Mababasa ho natin doon sa Section 17, if I'm not mistaken, if my memory serves me correct. Makikita po natin doon, mga kababayan, na binibigyan po ng diskresyon, binibigyan po ng kapangyarihan ng ating gobyerno na isuko ang isang individual na nasaasakdal sa isang krimen na related po sa violation ng international humanitarian law. Lalo-lalo na kung meron ng international court or tribunal na dumidinig dito. In fact, mga kababayan, ang Korte Suprema din, sa isang desisyon ni Justice Marivic Leonen, sinabi niya na obligasyon ng Estado, obligasyon po ng ating gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Ito po ay sa kanyang desisyon noong 2019 or 2021, if I'm not mistaken. Saan ho sila huhugot? Again, mga kababayan, the burden of proof lies with the accusers. Ang pagpapatunay sa krimen na naganap ay isang trabaho na hawak ng mga nag-aakusa. Kung sino man yung nag-aakusa, siya ang magpapatunay, mga kababayan. What they have right now are allegations. Yan pa lang ang meron sila. Pero wala pa tayo nakikitang ebidensya para suportahan yung kanilang mga aligasyon. Now, the question, mga kababayan. Kaya po, ito po ang tanong natin dito po sa ating live stream dito sa Pinasabat with Coach Jared sa Radyo Pilipinas. By the way, wag niyo kakalimutan na paki-like po itong ating live stream na ito at paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan, dito po sa inyong po mga social media accounts. Click share, paki-share po sa social media accounts. Okay. Kaya po tayo, ang question ho natin, mga kababayan, sa atin pong episode today sa Pinasabat ay ito. Hustisya o politika? Impeachment laban kay PBBM, kakapit ba? Yan ang ating tanong. Hustisya ba talaga o politika ang pinaglalaban dito sa impeachment kay PBBM? At magte-take na po tayo ng calls, maya-mayang konti lamang. Okay? Magbe-break ho muna tayo, mga kababayan. Break ho muna. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa.
ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jarrett. Opinyon ng masa, Sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, welcome back dito po sa Pinasabat with Coach Jarrett at tatawag na tayo. Baliktad pala. Open na po ang ating mga linya sa inyo po mga tawag ngayong gabi. Oo, January 24, 2026. Oo. Makakatawag po kayo sa pamamagitan ng numero na nandiyan sa taas. 0960-826-9051. Okay? At pwede kayo tumawag sa phone, sa WhatsApp. Oo. Sa application na WhatsApp. Oh, may mga nagtanong sa akin, bakit sa WhatsApp? Kasi mas maraming gumagamit na abroad sa mga sa mga OFWs nating kaibigan. Oh, doon sila sa WhatsApp. So, kung gusto niyo pong tumawag dito at nasa abroad kayo, yun, WhatsApp po ang pinakamadali. Ako nandito naman po kayo sa Pilipinas, yun. Pwede rin naman, diretso na. Kontakin nyo na lang yan. Tawagan nyo na yung numero na nakikita nyo dyan sa taas. Ayan, no? 0960-826-9051. Ang ating pong katanungan. Ano ba talaga? Hustisya o politika ang habol ng impeachment? Yan po ang ating topic for today. Habang tayo po ay nag-iintay ng mga callers natin for today. By the way, salamat po sa mga nandito po ngayon. 157 po nanonood dito sa YouTube. At mayroon pong, ilan ba to? May 61 po tayo sa Facebook. Ayan. Si Ryan Anicose, shoutout kay Ryan Anicose, kay Jared Sevillano, kay Judy Velasco Simacon. Ayan. Shoutout po sa inyo. Oo. Okay. Wala pa. Baka di ako nakakabit. Wait. Meron nag-message. Ayan. Ito na, may tumatawag na. Okay, game. Aha. There you go. Hello, ma'am. Good evening. Hello po. Good evening, Coach. Good evening, Coach. Good evening po, ma'am. Ano po name natin? Tsaka taga saan po tayo? Ay, si Miss Shirley Mira po ito. Ay, Yes. sorry po. Sige po. Sige po, Miss Shirley. Opo. Ano po? Taga saan po tayo, ma'am? Sorry nako. Well, I think it's a political lang issue na ni-raise nila doon sa impeachment. Okay. Paano niyo po nasabi yun, ma'am? So, sa tingin ko naman, yung mga evidence nila are not sufficient to substantiate yung kanilang mga allegations. Okay. Meron po ba kayong ma'am? So, for example po, ma'am, at sa palagay niyo, ano po yung Example hindi po na siya substantiate? sa addiction ni President, ilang beses naman na po napatunayan na hindi naman talaga siya addict. Sabihin, hindi naman talaga siya drug addict, into drugs. Meron na yung evidence yung tungkol sa, di ba, si St. Luke's, nagbigay naman ng kanyang, ng result ng kanyang drug test. At the same time, ilang beses ba kailangan patunayan ni President yun? Hindi naman siya dapat ang nun eh. Yung sino yung nag-aakusa, siya dapat magpatunay na talagang into drugs si President. At saka makikita mo naman yung mga actuations, yung mga paano magsalita si President, paano siya mag-decide on yung matters that involves yung ating sa bansa. Nakita mo naman maganda ang direction ng ating nung economy and all. So ganun po ba ang na presidente na into drugs? Hindi ba parang questionable po talaga 'yon? Right. At saka at the same time, Coach, nakakalungkot lang po na sana naman ang ating mga kapwa politicians or mga kapwa politicians ni President ay sana po i-honor naman nila yung sabihin yung mga mamamayan na bumoto kay Presidente. Tsaka sana po matuto tayong mga mamamayan na suportahan natin kahit sino po yung sino po yung leader natin para rin po sa ikauunlad ng bansa natin, just like any other countries na
kahit pa pala ng US, kung ano ba yung kakulangan ng presidente, hindi dapat natin hina-highlight yon. Dapat nga sinusuportahan natin to complement kung ano man yung kakulangan ng presidente para sa ikauunlad ng bansa. Hindi po ba ganun dapat? Right, right. Agree po, ma'am. Opo. Sige po, ma'am. Baka may gusto po kayong i-shoutout. Bago po ano. Ano po, isa-shoutout ko yung aking anak na si Kat. Ayun. Shoutout kay Kat. Opo, para siya naman ang tatawag mamaya. Okay. Sige po, ma'am Shirley. Okay. Sige po. Thank you very much for calling po, ma'am Shirley. God bless po. Doing a good job, and I've learned na yung ano pala, yung ano pala nyo dito sa ano po sa Pinasabat ay for free and para sa bayan. Opo, wala pong ano to. Wala akong bayad pa. Meron kayong ganyang advocacy, sana you continue doing that and sana ma-empower niyo rin po yung ibang tao to do good for our country. Thank you very much po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Coach, pakitanggal mo yung ano ko, yung surname ko. Sige, ma'am. Okay, sige. Okay. Thank you very much po, ma'am, sa pagtawag. God bless po. Bye. Okay. That's one. Okay, meron na tayong isa. Oo. Okay, ay, meron ulit. Ito na. Tuloy na natin to. Hello, you're live in Pinasabat. Hello po. Good morning. Good morning po, ma'am. Good night po sa amin. Good evening po sa amin, ma'am. Toronto. Ano pong pangalan natin, ma'am? Jenny Lynn from Toronto po. Ayun. Morning nga sa inyo, ma'am. Oo, morning nga sa inyo. Apo, negative 23 dito. Malamig. Ouch, ang lamig. Meters yung snow. Parang isang roller, ganun. Ay, shock. Biting cold. Mm. Apo. Sige po, ma'am. Ano po masasabi sa ating topic? Yan yung masasabi ko. Hindi yan yung impeachment nila. Hindi yan kakagat kasi kung ano yung evidence, hindi yan talaga kompleto. Kasi yung katulad nun, yung kay Digo, may wallet of arrest. Tapos yung sinasabi nilang audit si PBBM, which is not, wala naman napatunayan doon. At saka yung sa policy niya, yung sa uncovered, Sa flood control? uncovered funds ba yun? Unprogrammed. Yung policy sa unprogram, sorry. Mm-hmm. Unprogram funds, policy yun eh. Mm-hmm. It's not unconstitutional, it's a policy. Like example, yung policy ni Digo sa war on drugs, hindi man siya impeach doon. Kasi policy yun ng presidente. Okay. Yung mga policy ng presidente, hindi kasama sa ano yun, hindi yun unconstitutional. Mm-hmm. Okay. So, hindi yan prosper. Right. Hindi mag-prosper. Tsaka, ito lang sa akin, no, pwede po ba, mga kababayan, supportan na lang natin yung gobyerno kasi ako as OFW, napansin ko, ang ganda na ng economy natin kasi ang baba ng palitan ng Canadian dollar to peso. Right. Yun, ang taas mo ng palitan. Dollar, salamat. Pero, ang reflection nun sa bansa natin, hindi gumaganda yung economy natin. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung bumabagsak ang economy natin. Kaya, please lang po, pakiusap, supportahan na lang natin yung gobyerno. Anyway, 2028, tapos na yan. Ilang taon na yun? 2.5 years. Right. Might as well supportahan na lang natin. Kasi tayo din na mag-suffer. Tayo din, yung mga Pilipino din na mag-suffer. Right. You can see kasi yung nga palitan sa currency talagang ng Pilipinas. Yeah. So, yan. So, ganun na lang payo ko. Na ayun lang, supportan natin yung gobyerno natin ngayon. Okay. Sige po, ma'am. Baka may gusto po kayong shoutout po, ma'am, bago po Shoutout po sa lahat. Okay, thank you very much, ma'am, for calling. So, ulitin po. Opo. Okay, bye.
Okay. Dalawa na tayo, guys. Pasok mga suki! Pasok mga suki. Bukas na ang tindahan. Sabi ni Jasmine M, dito po sa chatroom natin sa YouTube, gusto lang guluhin ang ginagawang investigation. Ang gusto nila magkaroon ng kaguluhan sa paparating na ASEAN 2026. Yung mga yon gagawa at gagawa sila ng paraan para mapahiya ang Pilipinas sa international community. Okay, ito pa isa. Ay, okay, isa na. Wait lang po, wait lang. Asan yung speaker? Yun. Hello po, you're live sa Pinasabat with Coach Jarrett. Hello po? Yes, ma'am. You're live po. Hello? Hello. Yes po. Hello po? Yes, you're live na po, ma'am. Or tawag po kayo ulit para marinig ako. Sige po, hindi, okay lang po. Okay. Okay, ma'am, ako po may request po ako kung okay lang. Pwede pong papahina na lang po nung speaker sa background para hindi po nag-echo. Yun, ang lakas, oh. Yan. Okay na po ba? Ayan, better. Wala na akong naririnig. Hello? Konti na lang. Oo. Ayan, better po. Ayan, better. Ayan po, ma'am, ano po yung first name natin tsaka saan po tayo? Rhea po, Rhea. From saan po, sir? Ma'am. Ano lang, kahit city lang po, kahit city or country, kung taga saan man kayo ngayon, naka-reside. Dito po ako sa Pampanga po. Pampanga. Okay. O, taguan ni ba to yan, ha? Pampanga. Taguan ni Senator ba to? Ayun po kami doon. Malayo ba kayo? Okay. Sige po. Okay po, ma'am. Sabi ni Coach Jared, sa Arayat daw nakita, pero nasa in Mexico. Mexico kayo. Medyo malapit lang, ma'am. Konting drive lang, nasa Arayat na. 1 oras. Oh, yeah. You can say that. Oh, anyway po, ma'am. Sige po, ma'am. What are your thoughts po on our topic? Okay po. Hello? Hello, ma'am? Your thoughts po on our topic today. Opo. Okay, sige po. Ano po yung masasabi nyo? Tatanong po ba? Opo, yung ano po ba? Ano po ba masasabi yung tungkol sa impeachment ni Presidente? Kaagat po ba o hindi? Ang tawag nito, yung politika lang po yan. Paano nyo po nasabi, madam? Yung tungkol naman po sa impeachment na pinaano sa kanya, yung tawag nito, yung sinampa, patingin ko mahina po yung laban kasi sabi po ng karamihan, lalo na po si Kot, is yung ebidensya nila is mahina. Aha. Opo. Pero lahat po ng sinabi nila sa kanya, lahat po ng nila is mahina po yung ebidensya. Gusto po sila ng cover up para sa nalalapit na pagbubukas ng impeachment ni Duterte. Si Sara Duterte. Pwede. Parang ganun lang po yung tingin ko. Para hindi na mapag-usapan yung kay Sara Duterte. Opo. Parang ganun. Okay. Got it. Sige po, ma'am. Thank you very much po. For calling, baka may gusto po kayong batiin. Hello, Kot. Yes. Yung the last time na tumawag tungkol yung usapan ko dun sa sundalo po na ganito ba yun? Baka matagal na yun, ma'am. Yung ako po yung tumawag. Yun ho ba yung kay Madriaga ho ba yun na topic? Opo. Medyo matagal na ho yun, ma'am. Hindi po yung ako po yung tumawag. Kasi gusto ko po sana ipakausap sa inyo yung amo ko na former army. Okay. Ay, kaso hindi nagtuloy ho yung tawag noon, di ba ho ba? Hindi ho nagtuloy? Oo, sayang nga po eh. Di ba, sa susunod ho, ma'am? Sana. Di ba, sa susunod ho, ma'am? Meron siyang say po doon para hindi po nararapat yung action niya, parang ganon. Tinanong ko po sa noon.
32 years po siyang naglingkod. Ito ho yung ano, yung sinabi na hindi na siya susuporta kay presidente na sundalo. Opo. Okay. Naintindihan ko na. Naalala ko na, ma'am. Tapos hindi kayo makatuloy, lagi na puputol yung tawag. Opo. Nagka-problema sa phone ko eh. Okay lang po. At least nakatawag kayo ngayon. Oho. Baka may gusto po kayong batiin, madam. At ano naman po sa lahat ng nakikinig, may sa lahat po ng kinig at saka may ano po ba kayo mamaya? Mayroon kayong live stream? Meron po. Meron pa rin po pagkatapos nito. 10:30. Yeah. Meron po. Yeah po. Sige po. Thank you. Okay, sige po. See you later. Bye. Ako, yung account ko po wala ko, Linda Beltran. Okay, si Linda Beltran. Okay po, sige po. Pag nakita ko po mamaya. Opo, yeah. Okay. Sige po, thank Sige you. po, ma'am. Thank you. Sige po. Okay. Bagong ano yan, di ba? Parang ngayon lang yata na-mention yun na baka i-cover up lang sa impeachment ni Sara. Malapit na rin kasi yun eh. Malapit na mag-expire yung deadline ng Supreme Court sa 1-year bar ng impeachment ni Sara. So, February 6. By February 6, pwede na ma-impeach si Sara Duterte ulit. Pwede na mag-file ng impeachment laban kay Sara ulit by February 6. Kaya pwede rin ho 'yun, pwede rin ho nga dahilan kung bakit nag-file ng impeachment yung mga kalaban ni PBBM para matabunan yung kwentuhan ba sa impeachment case ni Sara Duterte. Oo. So yun po. Okay. Bukas na po ang ating linya. Oo, ay, marami nagte-text. Marami po nagme-message sa WhatsApp. Hello po, Coach Jarrett. Oo. Meron pang isa, meron from UAE. Hello, Coach. Good evening. Oo. Pero, tawag po kayo. 54 missed calls. My goodness. Ito, may tumawag 5 minutes ago, si Justine Bautista. Ma'am Justine, tawag ka ulit, ha? Tawag ka ulit, Ma'am Justine. Tumawag na miss call eh. Ayan, tumawag na nga siya. Ito na nga. Hello, Ma'am Justine. Good evening. Hello? Ay, di pa na naka-speaker. Ayan. Hello, ma'am. Good evening. Hello? Ayun. Nag-echo, ma'am. Nag-echo. Nag-e-echo po tayo, ma'am. Ayan. Baka pwede po tayo lumayo sa monitor. Opo. Hello po. Ayan, ma'am. Okay. Narinig ko na yung boses nyo. Ayan. Better. Sige po, ma'am Justine. Taga saan po kayo? Lagi po akong tumatawag sa iyo. Opo, ma'am. Pero syempre, mas magandang pinapakilala nyo pa rin pa ulit-ulit. Sige po, ma'am Justine. Ano po masasabi nyo sa ating topic today? Ano po, yung tawan-tawa ko dun sa impeachment na yan kasi nag-away-away sila. Mhm. Tatlong group sila, di ba? Right. Nag-away sila, nauna lang yung attorney. Tapos, Jesus. yung kila, yun sa sa mga taga-DDS. Mhm. Nag-away-away sila. Pero pareho lang naman laman ng impeachment nila. Totoo. Bakit ano yung pinag-aawayan nila? Parang yung lang, masabi lang sila yung nag-file, yung ganon. Saka lang yan parang smoke screen kasi gusto nilang maunahang ma-impeach si BBM para si Sara uupo. Mhm. Yun ang tingin ko dyan. Yeah. Paano po Yung- pag sabay sila na-impeach? Kasi may magsasalang din na impeachment kay Sara. Ayun na nga, swerte lang si Soto. Swerte ni Soto. Presidente siya bigla. Swerte ni Soto. Correct. Yun lang po. Okay, thank you very much, ma'am. Baka may gusto po kayong batiin. Wala po yung mga anak ko pa rin po. Okay. Sige. At si RA, si Regine, tsaka si Bem. Ayun. Shout out sa inyo lahat. Okay, thank you very much po for calling, ma'am. God bless po. Bye-bye. Bye. Okay. Ayan. Swerte nga naman ni Soto, no? Pagsabay na-impeach si PBBM tsaka si Sara. Oh. Pero malabo mangyari 'yun. Malabo mangyari yung magkasabay na impeachment. Oh.
Kasi, ang sinabi natin kanina. Okay, game. Ito pa. New caller. Okay, hello sir. Good evening. Welcome back to our live stream. Hello. Yes, Yes, sir. Opo, ano po masasabi sa ating topic, sir? For the sake of the audience po, pakilala po kayo, sir, ulit. First name lang, tsaka taga saan. this is me again, Limuel from Singapore. Opo, yan. Sige po, Sir Limuel. Game. Ano po masasabi sa ating topic? Actually, nalate ako sa ano mo pag dun sa pinasabat mo So, I think that the topic that you're questioning about is the impeachment on the PBBM. Mhm. Right. Yes, impeachment. So, ang take ko dyan is, actually, if we take it in the overall perspective, impeachment is quasi-judicial and quasi-political. So, yung mga grounds of impeachment I think yung pinakauna is something to do about yung tawag dito yung sa budget, and then at the same time may parts doon pinakulong niya si kidnapping of former President Duterte. And then the third is, I think, is the ano tawag dito? Program appropriations. And flood control scam. Yan, yung una. Tsaka yung drug use niya. Yeah, alleged drug use. Correct. Yeah. So I think on these three grounds, beforehand, before this came in, I think na-debunk na yan yung mga yan, especially yung kidnapping kay former President Duterte under the RA 9851, wherein in section 17, if I'm not mistaken, is that you can surrender. There's the option of surrender or Extradition. Yeah. So, yung option na ginawa ng gobyerno doon since ICC is not a state, so the only thing they're appropriate is to surrender. Mm-hmm. To any court. Diba? So, in that sense, although nasa Korte Suprema pa ata yan, decision, kaya lang, in terms of like getting back Duterte into or justifying in that it was a kidnapping or not, is that up to the Supreme? I mean, yeah, it's up to the Supreme Court to say so. Kaya lang, wala na Kaya nasabihin ng kidnapping yan, wala na rin kaysa yan kasi you don't have any, I mean, the country doesn't have any jurisdiction over the body of Duterte. Kaya lang, yung in terms of the legal means, legal aspects there, medyo malabo yung grounds for asal na impeachment. Kasi sinunod lang natin yung batas. So I think that's the point. And then for the appropriations, President can veto or not veto kasi yan yung trabaho niya So ibig sabihin, lahat na ng presidente kung nag-veto or veto siya ng unappropriated program appropriation. Program appropriations. So lahat pwede impeachable na yung action na. Di ba naman natapos pwede yan? Sino ba pwede maging presidente kung ganyan din ang titira nila? So, right. I think I mean, what I'm trying to say that is that the on PBBM is very flimsy. Hindi siya in the legal terms, as far as I know, is very flimsy.
So, good luck na lang sa ano, sa Right. Good luck na lang sa magka-file. Oo. I think yung pangatlo, Jared, ano yung mga sinabi natin isa? Yung, Ako sir, marami yan. Kung isa-isahin natin yan sir, baka humaba tong tawag natin. oh, yung drug use na yan, debunk na yan Even it was Okay. even, Wala na yun. it's even debunk na, wala na yun. Kasi ang tagal, Mm. Hello? it was proven to be an AI. And then, ang daming magte-testify dyan. I think, and then second thing is, pag dumaan pa sa, ano yan, pag, let's say, nanunan sa Secretary General na pinasa kay Speaker D. It's up to Speaker D to translate that to the plenary or a Mhm. Hello? Naputol. Committee on Justice. And then, bakit sa sa part ng sa Congress is magiging political? Ang daming kaalyado ng mga ni Presidente diyan. So I think let's say sabihin na natin wala siyang kaalyado. Kaya lang dun sa Committee on Justice mamamatay siguro yan, I think. Yeah. Probably. That's a possibility. Yes. Oo. Sir, baka ano? So, I think Yeah. that's my Okay. that's my take on that, Coach Jared. Okay. Thank you very much po, sir, for your call. Baka may gusto po kayong batiin, sir. Ulit. Wala lang. Siguro yung mga DDS friends ko dito sa Singapore Sila pa rin. Mga DDS friends nyo pa rin. pa rin. Oo, Correct. hindi, walang kamatayan. Pero I think they're already silent on this. Oo. Right. Sige po, sir. Thank you very much for the call. Oh, salamat. God bless po, sir. Okay, Okay. salamat. Thank you. Bye. Bye. Okay. Here's another one. Hello, madam. Good evening. You're live sa Pinasabat. Silent on this. Hello? Hello, good evening po. Hello, good evening, ma'am. You're live po sa Pinasabat. Yes po. Hi, Yes. Coach Jared. Good evening. Kamusta po kayo, ma'am? What's your name po at saan po kayo located? Ano po, from Rizal, Laguna po. First name po, ma'am. Ano po first name natin? Mel po. Yan, si Ma'am Mel. Yes, ma'am. Ano po masasabi sa ating topic? Hustisya ho ba o politika lang? Politika pong malinaw, sir. Politikang malinaw. Bakit niyo po nasabi yan, ma'am? Kasi naman po yung grounds po talaga nila about kay PBBM. Parang po lahat base sa chismis lang po naman talaga. Oo, chismis. Oo. Parang pagbabasihan po natin, tsaka yung impeachment po ni BP Sara, Diyos ko, napakalayo naman po sa katotohanan nung kanila ibinibintang kay PBBM compare ko kay BP Sara po, di ba? Yes. Ma'am, ano po sa palagay niyo po, ano yung pinagkaiba nung kay VP Sara tsaka nung kay PBBM? Kasi po yung PBP Sara, may malinaw po na ebidensya. Hindi katulad po nung kay PBBM na base lang po talaga sa chismis. Saka lahat naman po ng inakusan nila is na debunk na po talaga naman. Na-debunk na po. Lahat naman po talaga namang sinungalingan na lang po talaga. Di ba po? Right. Po kasi every night nagwa-watch po ako ng mga live po ninyo. Thank you very much. Inyo. Sabi ko, naku, Diyos ko, parang sabi ko, bilang isang Christian po talagang hanggat maaari hindi tayo pwede magsalita ng masama against sa kapwa natin. As much as possible. Opo. Pero talagang minsan parang ayoko na manood. Pero sabi ko, kailangan ko malaman yung totoong balita eh. The struggle is real po ba, ma'am? Ganyan din po naramdaman ko eh. Stress ko, pero sabi ko, hindi mananalo ang kasamaan laban dyan sa mga kabutihan natin. Correct. Okay po, ma'am. Ma'am, baka may gusto po kayo batiin. Yes, binabati ko lang po ang mga taga Laguna na lagi pong nanonood sa inyong live, Coach Jared. Ay, maraming salamat sa suporta ng Laguna. Shoutout sa
po. God bless po, God ma'am. bless. Thank you very much for calling. Bye. Okay, bye po. Okay. Ayan. Si Ma'am Mel. Okay. Whew! Ang dami. Sunod. Ang dami tumatawag ngayon Sana laging ganito. Sana laging maraming tumatawag. Kung bubuhos ang calls, baka mas agahan ko pa yung portion ng sa calls. Baka bigyan ko ng 1 oras. Kung maraming tatawag. But yeah, let's see in the future, 'di ba? Matagal-tagal pa naman ang ang ating radio show, 'di ba? 'Di ba po Radyo Pilipinas, tatagal pa ako. Sana. Okay, so mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo siguro dito po sa ating live stream today. Pero i-wrap up lang natin mga kababayan yung ating pinag-usapan today And besides, ay sana pala ito wish ko, sana magkaroon ng DDS na tumawag. Wish ko talaga yan Oo. Para wala lang, trip-trip lang, di ba? Di naman para hindi tayo echo chamber. Ito po, i-wrap up lang natin mga kababayan bago tayo magtapos. Ang impeachment po mga kababayan is it's a process. It's a sui generis process. Sui generis meaning it's a category of its own. Wala akong kapareho ito. It's not quasi-judicial. It's not a criminal proceeding. It is not an administrative proceeding. Wala ho siyang katulad. It is sui generis. At ang impeachment po, yung mekanismo na ibinigay sa atin ng mga framers ng Constitution noong 1986 para papanagutin ang mga tunay na nagkasala o gumawa ng krimen sa ating na mga impeachable officials tulad ng presidente, vice-presidente, ombudsman, members of the Supreme Court, members of judiciary. So, tsaka yung mga heads of constitutional commissions. So, yan po ang kaisa-isang proseso na ibinigay po ng ating konstitusyon para mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Hindi ho ginagamit ito po ay isang sagradong proseso. Hindi ho ito ginagamit para sa sariling ambisyon. At ito po ay ginagamit para sa tunay na hustisya at sa ikagaganda ng bansa. Ang pagkakaiba po, kanina natanong ko, may nagsabi, iba naman yung impeachment ni Sara sa impeachment ni BBM. At naitanong ko, ano bang pinagkaiba? Tama naman yung sagot ni Madam sa anong pinagkaiba. Yung isa, maraming ebidensya, yung isa, puro chismis. Pero more than that, mga kababayan, isa pa pong napakahalagang pagkakaiba ng impeachment laban kay PBBM at impeachment laban kay Sara Duterte. Ang kay Sara Duterte po, ang pinaglalaban ho talaga dyan ay hustisya. Ang pinaglalaban ho dyan, mga kababayan, ay tunay na pagpapanagot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang isang opisyal na ayaw sumagot sa mga katanungan na related sa kanyang budget, sa paggamit ng kanyang pera, na merong Mary Grace Piatos, na merong notice of disallowance na umaabot ng 12 bilyong piso. Yung mga ganito pong klase ng mga opisyal, dapat ho talagang pinapapanagot, tinatanong at pinasasagot sa isang sui generis proceeding na katulad ng impeachment. Kay PBBM po, wala ho tayong nakikitang ganun. Wala ho tayong nakitang notice of disallowance kay PBBM. Wala ho tayong nakitang malversation of confidential funds. Wala ho tayong nakita or wala pa hong nakikita na ebidensya na siya ay nagdodroga. Wala hong ebidensya na siya ay mastermind ng flood control, na ginamit niya ang unprogram appropriations para ito ay i-plunder. Wala hong nakikita. In fact, yung kabaliktaran po ang nakikita.
Si PBBM po ang lumaban sa mga tiwali sa flood control scam. Si PBBM po ang nag-expose ng flood control scam. Si PBBM po ang gumawa ng mekanismo para siguruhin na ang flood control scam ay mabibigyan ng hustisya. Si PBBM po ang nagtanggal ng mga excess na unprogrammed appropriations at for all intents and purposes, nagpa-drug test na si PBBM noon pa. At hanggang ngayon, hindi ho siya nakikitaan ng sintomas na siya ay drug addict. Ang impeachment po na tumatayo sa chismis ay hindi lulusot. Hindi magwawagi. So, bago tayo magtapos, wag ho natin kakalimutan, lalong-lalo na sa mga DDS na nanonood ng ating palatuntunan, kung sino ang nag-akusa, ikaw ang magpapakita ng ebidensya. Okay, so mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo. Magkita-kita tayo muli next week, 8:30 p.m. dito po sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. God bless you. See you again next Saturday. Bye everyone! Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sure ball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.